1 month operating Tampisaw Suite, and here's my learning as a first-time Airbnb staycation unit operator. Short kwento lang, wala sa plano namin ang pagkakaroon ng Airbnb business this year. Actually, nasa plano in the future because we have a unit in the same building. Pero hindi pa namin napapagawa, so hindi pa siya ready. And for a very long time, we've been overthinking kung paano namin siya mapapagana after namin mapagawa. Since a friend of a friend happened to offer a pasalo of an Airbnb unit, and very ready na siya, tignan nyo naman sa likod ko, napakaganda na. So we grabbed it dahil meron naman tayong naipong konting pera na pwede nating gamitin. Akala ko dati kapag gumagana na yung isang negosyo at iti-turn over na lang sa'yo, madali na lang. Pero hindi pala kasi ikaw as a business owner, marami kang matututunan, marami kang bago na may experience na ibang-iba sa previous industry mo or current business mo. Kaya i-share ko sa inyo ang 7 learnings ko as a first-time Airbnb unit operator. My first learning as a first-time Airbnb unit operator is that aesthetic is everything. Akala ko dati, pag Airbnb, kailangan lang ng matutulugan ng tao, ng matutuluyan, lalo kapag meron silang pupuntahan nearby, or gusto lang nilang magpahinga na hindi sa loob ng bahay nila. Totoo naman yon, pero para mapili yung unit mo, napakalaking bagay na aesthetic, maganda, Instagram-worthy, benchmarking yung iba-ibang unit na nakikita ko sa online, pati sa Airbnb, nakikita ko nga na yung may magandang unit, like they follow a certain theme like boho, all white, Star Wars, ganyan, iba-iba, may Lego, may man cave, all black. Sila yung nag-i-stand out at sila usually yung may maraming booking. My second learning as a first-time Airbnb unit operator is that small expenses pile up. Akala ko, dahil nga gumagana na or existing unit na to na ginagamit for Airbnb, ay konti na lang yung gagastusin. Well, true naman, konti na lang kasi hindi naman na ako magpapaayos, hindi na ako magpapa-fit out, bibili ng mga furnitures and something. Pero yung kahit yung mga maliliit na bagay, it will add up at malaki din pala siya. Just to give you a background, kapag kukuha ka ng ganitong unit, usually ang upfront payment mo is 3 months rent. Tapos, depende na sa pag-usapan niya kung kasama na yung condo dues. Utilities like electricity, internet, and water, hindi kasama. Pero depende sa pag-usapan niya kung magaling ka makapag-negotiate. So, lahat ng furnitures nakikita niyo nandito na. So, hindi na kayo bumili ng furnitures, but bumili kami ng video okay, ng TV box, ng mga beddings, guest amenity kit, coffee, water, tissue, tapos yung mga basahan namin, towels, and everything. Tapos, hindi naman pwede na isang set lang yung bibili mong beddings and robes and tuwalya. Kasi nga, paano pag magkakasunod yung guest? So, bumili kami ng several sets para hindi naman hapit yung pagla-laundry namin. So, yun, malaki yun. Akala mo taga 100, 200, 500 lang. Pero pag kinumpute mo lahat, aabot na yun ng 20,000 or more for just one unit. So, yun, kahit isang unit pa lang yun operate namin, malaki na rin yung upfront investment on top of the initial rent na binayaran namin. Though, okay lang naman kasi it's part of business. Lahat naman ng business ay nagsisimula as naglalabas ng pera. My third learning as a first-time Airbnb unit operator ay mahirap pala itong negosyong to. It will take a lot of hard work and physical labor. On our first month, hands-on kami ng partner kong si May when it comes to answering inquiries, accommodating guests, pati sa pag-clean up, ganyan. So from our place, yung bahay namin, kung saan nandun muna yung lahat ng gamit, to this unit, medyo malayo. So, kapag pupunta kami dito, talagang isang eco bag or minsan dalawa pa. Bit-bit namin lahat. Like yung duvet cover, yung bedsheet, yung supplies, and everything. Kung meron pa kaming mga bagong gamit. For example, bagong mat, bagong walis, bagong vacuum, bibit-bitin pa namin yun. Dahil maliit lang naman yung unit, so basic housekeeping lang, linis, disinfect, palit ng mga robes, towels, bedsheet, and everything. Pero ang pinakamahirap dito pala ay ang pagpalit ng cover ng duvet. Medyo physical thing siya at may logistics pa kami. So, medyo challenging siya. But ngayon naman nakaka-adjust na kami. Sa pinakamahirap na parte ng business na to ay magkaroon ng booking. Because it doesn't mean na nasa Airbnb ka ay mabubuk ka na. Lalo kapag bago kang listing. We also promote in groups. Pero ang dami din palang Airbnb unit nearby. Syempre gusto ng tao yung malapit sa mga ganap. Malapit sa MOA or sa mga event, ganyan. Itong amin, near Araneta, near GMA, nasa likod ang bahay ni Kuya, malapit sa Quezon City Memorial Circle sa Wildlife, sa SM North. Pero within the vicinity, or even the same building, marami ding Airbnb. So ayun, medyo challenging ang competition. Ngayon ko lang na-realize na kapag ang Airbnb unit operator nag-post na fully booked siya, ibig sabihin, she did a very, very good job. So, sa inyong mga kapwa Airbnb unit operator, staycation owner, na puno ang inyong buwan, congratulations po.
My fourth learning as a first-time Airbnb unit operator is that small detail counts. Isipin niyo pag nasa bahay kayo, 'di ba? Parang yung mga maliliit na bagay hindi na natin napapansin. Kapag may nahulog kang buhok, hindi na natin pinupulot 'yon, 'di ba? Pero sa Airbnb, kapag nag-host ka, kapag may buhok sa kama or sa sahig, kahit totoo namang naglinis ka, disinfect mo, pero yung cleaner mo o ikaw, paglabas mo may nahulog na buhok, pwede maging big deal yun at mag-request si guest na magpa-make room kahit nakauwi na yung cleaner mo dahil lang may buhok na natira. So dahil nga maingat kami sa ganun, we make sure kahit sa paglabas namin ay wala kaming naiiwang kahit anong something. Kaya pala yung mga housekeeping sa hotel, 'di ba? Most of the time nakikita ko sila nakapusod, naka-hairnet para hindi mahulog yung buhok nila sa nilinis nilang area. Ang panglimang bagay na natutunan ko as an Airbnb unit operator is that you have to be there for your guest kahit wala ka dun physically. Actually, kahit before mag-check-in yung guest mo, dapat parang physically nandun ka. You have to assist them. So, ang ginagawa namin, like few days or few hours before sila mag-check-in, sinasabi na namin saan yung location, paano yung check-in, ano yung in-expect nila, saan pwede mag-park, ano yung landmark, ano yung ways. Baka bago lang sila sa area or bago lang sila sa mga ganitong self-check-in Airbnb. And sometimes the guests are expecting na meron silang mamimit or may magmi-meet sa kanila sa lobby. Pero sa amin kasi self-check-in. And usually Airbnb units are self-check-in. So ang ginagawa na nga namin ngayon, we have a spiel or meron na kaming template ng message na sinasend namin sa guest namin right after silang mag-book. Tapos kapag few hours before sila mag-check-in, meron din kaming ibang message na binibigay during their stay. Like sinasabi na namin kung ano yung wifi password, ganyan. Tapos even before they check out, meron din kaming mga mini-message like clean as you go. Mga minor thing lang naman, pero at least they know what to expect and what to do. Meron kaming few encounters na yung guest namin nagka-problem sa wifi connection. Dahil yung internet namin ay prepaid pa lang, so niloloadan siya at na-expirean ng load. So we have to load again. Pero kailangan i-restart. So we have to be there for our guest and since wala kami physically, tinuturuan namin siya paano mag-troubleshoot. Buti na lang ang guest namin. Very cooperative naman at mapasensya. So yung mga ganong bagay. Tapos meron pa kaming isa, yung Android box or TV box na nabili namin. For some reason, laging kailangan iset muna yung oras ng TV para mag-connect siya sa internet. Ganyan. So, we have to teach our guest, Sir, pwede po bang iset mo muna yung date? Well, anyway, ngayon hindi naman na namin siya problema dahil pinalitan na namin yung mga gamit namin. Xiaomi na ngayon, so mas reliable. At the same time, meron na kaming fiber internet sa unit. So, yung mga ganong bagay, maliit na bagay, pero you have to be there for your guests and assist them. Kahit gabi pa yan, kahit natutulog ka, kasi nasa loob sila ng unit mo. And it's part of the experience. It's part of what they paid for. So you have to be there. Pang-aring matutunan ko as a first-time Airbnb unit operator is that you have to set your target market. Hindi pwedeng yung market to everyone. Actually, medyo mahal yung Airbnb unit namin. Around 2,800 pag weekday at 3,000 pataas kapag weekend and holidays. So, in fairness, ng Feb 14 and the Feb season, dahil nga a couple celebration, ay marami nag-book sa amin. May mga nakikita akong unit na below 2,000, kunyari 1,500 lang, or minsan 1,000 pa nga lang yung offers nila. Pero naisip ko, kung ibababa naman namin yung price namin, hindi naman kami kikita. At the same time, yung quality ng service na maibibigay namin will not be the kind of service na nabibigay namin ngayon kasi we will be cutting corners dahil nga wala kaming budget. Baka imbis na Old Town yung coffee namin ay stick na lang na kape yung ibibigay namin. At yung bathtub, baka hindi na namin pagamit dahil nagpo-provide kami ng bath bombs and bubble bath dyan. And it really cost money. Mahal ang bath bomb. Tapos may heater pa yan. So, ang sarap magtampisaw sa gabi. Yung tipong pagod na pagod ka tapos mag-bubble bath ka sa mainit na bathtub. May mga nakita rin akong Airbnb that they allow vacation or minsan parang short time stay like 8 hours, 12 hours. Parang motel na maganda kasi Airbnb setup. But we decided to not offer short stay kasi ayaw naming mag-attract ng ganong market. And it will not be profitable sa amin kasi nga every time may guest kami, we have to clean so we have to pay for our cleaner. Hindi naman kami nakatira sa malapit na pwedeng kami na lang yung maglinis. So we send our cleaner here and every clean yung bayad namin.
So, we decided to stick to our target market, yung may capable to pay. So, yung treat them as your friend, hindi sila kalaban dahil sila ang magiging kakampi mo sa iyong Airbnb. Probably dahil hindi namin alam yung rules and tinatanong pa namin or tinatry namin kung ano yung pwede. Medyo hindi pa kami comfortable. So yun, pasensya at pakikisama. Pero kahit hindi kayo nagkakaintindihan, kahit napipikon ka, you have to smile at you have to treat them well with respect. Katulad kanina lang, nandito lang ako sa unit para mag-film, mag-content, at the same time, antayin yung nag-install ng internet namin. Hindi pa tapos mag-install yung nag-install ng internet namin. Nag-break time lang sila. Kumain na din ako. Pero pagbalik ko, nilapitan ako ng maintenance sa floor namin. Sinabi niya na wala kaming kuryente dahil nagme-maintenance daw sila. So, kung kailan pa nandito kami at nagpapa-install. Pero nakiusap ako, sabi ko, kuya, kasi nagpapa-install ako ng internet. So, kailangan ko ng kuryente. So, ibinalik naman nila. So, yung treat them as your friend, hindi sila kalaban dahil sila ang magiging kakampi mo sa iyong Airbnb business. So, yun lang. Mukhang mahaba na to. I hope na may natutunan kayo. Probably, baka meron kayong condo units na nakatenga lang. So, yun, ito Airbnb ngayon. Share ko to kasi para alam nyo rin kung ano yung dapat nyong malaman muna. Para hindi tayo nagugulat katulad ng nangyari sa akin. So, yun lang muna. Kung nagugustuhan nyo tong unit namin na may bathtub, tapos boho aesthetic, minimalist, ay ilalagay ko ang link ng Airbnb namin or Facebook namin dyan sa baba. Maraming salamat!